Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So dito tayo sa isang maliit na Class AB amplifier, no, LA4508. Ay papakita ko sa inyo kung gaano ka powerful yung LA4508 na naka-bridge. So meron na tayong short video about dito, no. So pinatunog natin to. Ito yung kanyang full range, ayan, na stereo. So lumang board ng Sharp Stereo, 2.1 channel. Ito yung kanyang 2 channel na full range. Tapos ito naman yung kanyang subwoofer. So ngayon hindi natin ginagamit yung kanyang, hindi siya nagtatrabaho as a low frequency amplifier. Binaypass natin yung kanyang ayan siya. Binaypass natin yung kanyang low pass filter, yung kanyang IC. Hindi natin ginagamit yan, ayan siya. Ito. Ayan. Hindi natin ginagamit yan. So ginagamit natin dito ngayon ay full range lang. Okay? Full range. Para marinig nyo kung ano ba yung tunog ng full frequency na naka-bridge ng 4508. Ayan siya. So makikita natin sa ibang lahi, napakadaming video nilang ganito. May mga nagsasabi na ang wattage nito ay hanggang 2.5 watts lang, nag-clip na siya. So pwede, maaari na 2.5 watts lang siya dahil kung titingnan natin yung kanila mga video kasi gumagamit lang sila ng 12 volts na battery. So maaaring 2.5 watts lang or 3 watts, ganoon. Pero kung gagamitan mo siya ng mataas na supply, aabot siya ng 8.6 or 8.5 watts per channel. Ito yung naka-stereo siya. Kung aabot ka sa mga 22 volts, aabot siya sa nasa mga maximum. Tapos kailangan yung nasa tamang amperahe din yung supply natin. Siguro mga 3 ampere bawat isang bawat isang chip, 2 or 3 ampere. Okay? So ngayon ipapakita natin sa inyo, paparinig natin, tapos tingnan niyo maigi yung cue natin kung paano siya magre-response. Ayan. So marami tong mga ganito, mga lumang board sa mga junk shop. Nakikita natin kasi karamihan ng mga electronics binibinta, no? Tapos kinukuha yung mga bakal. So kapag kinukuha yung mga bakal nito, yung iba siguro nagkaka-interest naman nito kasi hindi nila mapapatunog. Paano naman to mapapatunog? Kasi wala na nga yung bakal. Kasi kapag nabibili mo to sa junk shop, ang unang target nila dyan yung mga bakal. Yung kasi yung nabibili, yun yung binibinta nila. So tinatanggalan nila tong malaking heatsink, malalaking bakal. Kapag tinanggal na yung malaking bakal nito, hindi mo na siya mapapatunog. Kasi kailangan yung likod nito, yung malaking yung malaking bakal dito sa likod, kailangan naka-ground yan. Although itong pin number 2 ay naka-ground siya, pero hindi sapat yan. Kasi kung titingnan mo siya kung bubuksan mo to, meron siyang nakakonekta na ground dito sa kanyang likod na bakal. Pero maliit na jumper lang. Parang gabuhok lang siya. So kapag pinatunog mo, ikakapusin yung kanyang ground. Kaya kailangan ito. Kaya ito, kung makikita nyo, naglagay tayo ng ground clip. Ayan siya. Yun yung tinatap natin dito. Kasi kung wala yan, kahit ulitin ko, kahit na naka-ground yung pin number 2, hindi pa rin siya tutunog. Okay, try natin. Tingnan nyo na maigi. So, play natin. So, nakita nyo naman, di ba? Yung volume natin dyan, nakaano pa lang yan. Hindi pa siya umabot sa kalahati. Nasa 9 o'clock pa lang siya. 9 to 10 o'clock pa lang siya. Di ba? Ang lakas. So, ito, papakita natin yung supply na sinasabi natin. Ayan siya. Nasa almost 22 volts tayo. 21.7. Yan.
Okay? Tapos, kapag binunot natin to, subukan natin uli. Ayan na. Wala na, hindi ka na makakarinig ng tunog. Yan. So, ganun tayo ng iba. Siselekta ng ibang music. Okay. So, clip natin to ulit. Diba? Ang lakas. Tapos, kapag tinanggal natin to, ayan. Wala na. Hindi na siya tutunog. Ayan o. Ayan. So, kailangan talaga naka-ground yung body niya. Pero kapag nagsusupply kayo ng mga, pagpalagay na natin 20 volts or lampas na siya ng 12, tumuntong na siya ng 15, kailangan natin ng malaking heatsink para hindi magbabaga yung chip natin. So, wag nyong gayahin tong nilagay natin na maliit kasi pang testing lang naman natin. Hindi naman natin gamitin pang matagalan, ano. Ayan. Okay? Ayan siya. So, narinig nyo naman, nakita nyo naman kung paano mag-response yung speaker natin at kung paano siya tumunog. Sa supply na 22 volts, tapos yung current natin ay nasa 3 ampere. Ayan, okay? So, sanay makakatulong tanong sa mga DIYer. At kung makakita kayo ng mga ganitong klase, so pwede nyong gawin, pwede nyong bilhin. At kung may mga katulad nito, may sunog to pinalitan na lang natin. So maraming nabibili ito sa market, yung LA4508. So pangkaraniwang chip lang to. Itong LA4508. So hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat. God bless at bye-bye.